Breaking news! 5 bagong barko ng Philippine Coast Guard paparating na sa West Philippine Sea. Nako, China! Gulat na gulat sa ginawa umano ng Japan sa Pilipinas. Samantala, Gilberto Teodoro Jr. tiniyak ang kaligtasan ng mga sibilyan mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, pinili umano ng Pilipinas ang 5 barko ng Coast Guard na gawa umano sa Japan sa halaga umanong mahigit $400 million na halaga ng 5 barko, 97 metro ng multi-role response vessel at pagbayad para sa development of the required support facilities. Layunin umano ng deal na ito ay palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime operation, lalo na umano pagsugpo ng transnational crimes, at kasunduan nito ay nagpapakita ng pagtibay ng ugnayan sa pagitan umano ng dalawang bansa sa gitna umano ng hamon seguridad sa rehiyon. Ayon pa dito, ang Philippine Coast Guard ay mayroong nakasalukuyan 2 97 metro na patrol vessel na itinuturing na hindi sapat para sa pagpatrolya sa mga karagatan sa paligid umano ng malawak na arkipelago ng bansa. At ayon pa nga rito, kamakailan lamang binangga umano ng China ang barko umano ng Pilipinas na nagpapatrolya umano sa West Philippine Sea para pangalagaan ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, lalo na umano ang mga mangingisdang Pilipino. At bawat resupply mission ay palagi na lang umano hinaharas ng China. At ayon pa dito, pinaputukan pa ng mga water cannon ng China na nakakamatay ang barko ng Pilipinas at tinarget pa nito na sirain ang bandila umano ng Pilipinas. Kaya ang pagdagdag umano ng karagdagan na 5 vessel ng Philippine Coast Guard ay napakalaking tulong ito para maprotektahan at igiit ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon, ang mga barko ng China palagi na umano at dumadami dyan sa may mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya kailangan umano talaga ng Pilipinas na palakasin pa ang depensa, lalo na umano ang pagdagdag ng mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy para maprotektahan ang ating mga teritoryo at ang ating mga mangingisdang Pilipino na palagi na lang umano hinaras ng mga barko ng China dyan sa may West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang Pilipinas at Japan ay nag-usap din para sa isang defense pact na magbibigay daan sa bansa na mag-deploy ng tropa sa teritoryo ng isa't isa bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na palalimin ang kanilang security cooperation at pagtindi sa ugnayan ng dalawang bansa. Ay bahagi ng hakbang upang labanan ang pagiging mapanakop ng China sa riyon at pagtaas ng tensyon sa South China Sea, kasama ang pag-aangkin ng China sa self-governing island ng Taiwan na nagtulak kay US President Joe Biden na palakasin ang mga alyansa sa riyon upang mapanatili ang kasunduan sa riyon laban sa agresibong kilos ng China. At ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, ang halaga umano ng bawat barko na binili umano ng Pilipinas mula sa Japan para sa Philippine Coast Guard ay umabot umano sa humigit kumulang $82.6 million bawat barko. Ang kabuuan halaga umano ng 5 barko na binili umano ng Pilipinas ay $413 million. Ito ay bahagi ng kasunduan na pinasimulan umano ng Japan at Pilipinas upang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime operation at seguridad sa karagatan ng bansa. Ang mga barkong ito ay magiging mahalagang asset sa pagpatrolya at pagpapanatili ng kaayusan sa mga karagatan ng Pilipinas, lalo na sa gitna umano ng hamon sa seguridad at sa riyon. Tayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang layunin umano sa pagbili ng 5 barko ng Philippine Coast Guard mula sa Japan ay upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa maritime operation at seguridad sa karagatan sa pamamagitan umano ng pagdaragdag ng mga barkong ito sa kanilang flotilya. Layunin umano ng Pilipinas na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpatrolya at pagpapanatili ng kaayusan sa karagatan ng bansa. Ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na palakasin ang seguridad sa riyon, lalo na sa mga lugar tulad ng South China Sea kung saan may mga isyu ng teritoryo, tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ang pagbili umano ng mga barko na ito ay hindi lamang para paglaban sa transnational crimes at maritime security challenge, kundi pati na rin para sa pangangalaga sa soberanya ng Pilipinas sa kanilang mga karapatan. Ito ay bahagi
ng mas malawak na strategic ng approach ng Pilipinas upang mapanatili ang kaayusan sa seguridad sa kanilang maritime domain. Dagdag pa umano rito, ang pagbili ng 5 barko ng Philippine Coast Guard sa Japan ay magiging malaking tulong sa pagsasaayos at pagpapatatag ng kaligtasan, seguridad sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng karagdagang barko ng Coast Guard ng moderno at epektibo ay magbibigay ng mas malaking kakayahan sa Pilipinas at bantayan ang kanilang territorial waters, partikular na sa West Philippine Sea, kung saan may mga isyo ng teritoryo sa tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Dahil sa pagkakaroon naman ng bagong barko na ito, mapuprotektahan na ng Pilipinas ang kanilang maritime domain laban sa anumang potensyal na paglabag sa kanilang soberanya at teritoryo. Ang mga barkong ito ay magiging mahalagang asset sa pagsasagawa ng search and rescue operation sa pagtugis sa illegal na activity tulad umano ng illegal fishing, pagpapatupad ng maritime law at regulation sa kanilang teritoryo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita. Yun umano sa balita, tiniyak umano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Huwebes ang kaligtasan umano ng mga sibilyan sa Pag-asa Island dahil sa presensya ng China sa karagatan umano na nakapaligubot sa lugar. At ayon umano sa nakalat nating impormasyon, nagpadala umano ng 20 plus na barko ang China para harangin umano ang mga mangingisdang Pilipinong sibilyan na nagkomboy umano na ipakita ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na atin ang teritoryo na pilit umano inaangkin ng China. Yan umano ang pinagkakaisahan ng mga mamayang Pilipino na namangingisda umano sa West Philippine Sea. Naigiit ang karapatan umano ng Pilipinas sa nasabing lugar. At ayon pa nga umano kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang mga yaman na makikita umano sa isla ay pag-aari umano ng lahat na sibilyan. Noong Huwebes, sinabi umano ng Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban na may kabuuan 22 sasakyang pandagat ng China ang nakitang gumagala na hindi bababa sa 3 hanggang 4 na nautical miles mula sa isla. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, itong ginawa umano ng mga sibilyang mga mangingisdang Pilipino na nagpapakita umano ng pagpapahalaga sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Kaya inaanyayahan po ng mga kababayan nating mga mangingisdang Pilipino ang lahat ng Pilipino na magkaisa na tayo at ipagtanggol umano ang karapatan ng bawat Pilipino dyan sa West Philippine Sea dahil atin niyang teritoryo na yan hindi umano sa bansang China. Ito rin umano ay pagpapakita sa bansang China na hindi umano natatakot ang mga Pilipino sa ginagawa nilang pangharas umano sa mga mangingisdang Pilipino at sa barko umano ng Pilipinas. Noong 2016, napanalunan na umano ng Pilipinas sa arbitral ruling. Subalit hindi umano ito sinusunod ng China. May sariling batas umano ang China na sila lang umano ang nagpapatupad. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.